Hello, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Let's talk about kaimito or star apple. Ang kaimito po ay tinatawag na star apple sa English. Ang scientific name nito ay Chrysophyllum cainito. Tinatawag po itong star apple dahil po sa star-shaped pattern ng mga buto nito. Meron pong kulay berde nito, gaya nito, at meron naman pong kulay ube or dark purple. Ang laman po nito ay matamis na may jelly-like texture. Ang kaimito po ay katutubo sa Central America at West Indies. Matatagpuan ito sa Caribbean, sa Northern South America, sa Australia, Southeast Asia at ibang bahagi ng Africa. Mayaman po ito sa mataas na klase ng antioxidants mula po sa dahon, sa stem bark, bunga, balat, pulp at mga buto nito ay mapapakinabangan. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan po nila ang mga potential benefits ng kaimito upang maging tradisyonal na panlunas sa diabetes at panlaban sa bacterial, fungal, and viral infections. Ang pagkain po ng hinog na bunga ng kaimito ay makakatulong upang paginhawahin ang inflammation na dulot ng pneumonia at laryngitis o yung pamamaga ng larynx or voice box dahil sa overuse, irritation at infection. Ibig po sabihin kung tayo ay namamalat or namamaos, magandang kumain tayo ng kaimito. Maganda rin po ito at makatutulong na panlunas sa diabetes mellitus. Tumutulong po ito na i-manage at kontrolin ang diabetes dahil meron po itong fiber, antioxidants at iba pang compounds na pwedeng makatulong sa pagpapababa ng blood sugar. Ang fiber po ng kaimito ay tumutulong na pabagalin ang digestion ng carbohydrates para mabawasan ang absorption ng blood sugar. Ang antioxidants naman po dito sa kaimito ay tumutulong labanan ang mga oxidative damage na pwedeng mauwi sa diabetes. Meron din po itong enzyme inhibitors at bioactive compounds na humahadlang at nagpapababa ng enzyme na nagko-convert sa carbohydrates into glucose para hindi po tumaas ang ating blood sugar. Ang kaimito po ay makatutulong din na magpalusog ng ating puso. Maganda rin po ito para makaiwas tayo sa cancer. Nakakapagpababa rin po ito ng bad cholesterol para makaiwas naman tayo sa sakit sa puso at stroke. Makakatulong din po ang kaimito sa mga hemorrhage or pagdurugo. Ang kaimito po ay magandang panlaban sa diarrhea or pagtatae. Maaaring din itong makatulong na ma-improve ang ating memory at brain function. Maganda rin po ang kaimito sa mga nagda-diet o nagbabawas ng timbang. Sa pamamagitan ng pagkain nito, pwede tayong makaiwas sa obesity. Makakatulong din po ito na maging malusog ang ating digestive system. Batay po sa ginawang research noong 2015 at 2016 ng mga researchers, ang kaimito po ay napatunayang mayroong medicinal use. Ito po ay karaniwang ginagamit sa Ayurvedic at traditional Chinese medicine. Ayon po sa mga researchers, ilan sa mga kondisyon na pwedeng matulungan ng kaimito ay fever o lagnat, ubo, diarrhea, chronic headache or matinding sakit ng ulo, inflammatory skin disorder, mga sakit sa balat kagaya ng eksema at fungal skin infections. Ang pagkain po ng kaimito ay generally safe. Pero gaya po ng ibang mga prutas, kailangan ay kumain lamang tayo nito ng sapat. Huwag po masyadong marami. Dahil pagka masyado naman pong marami, meron din pong hindi magandang maidudulot ito sa ating katawan. Lahat po ng sobra ay hindi maganda. Meron din pong ibang tao na nagkakaroon ng allergic reaction sa mga dagta nito. Meron po kasi itong dagta. Meron din pong precaution sa mga mayroong sakit sa bato. Kailangan po ay kumonsulta muna kayo sa inyong doktor bago kayo kumain nito kung meron kayong sakit sa bato dahil baka makapagpalala po ito ng inyong kondisyon. Pero kung wala naman po kayong sakit sa bato, wala naman po kayong allergy, maganda pong kumain ng kaimito dahil ito po ay prutas na
napapanahon lang din. Hindi naman po buong panahon, buong taon ay meron ito. Ito po ay seasonal fruit din. At magandang makain natin ito sa takdang panahon. Sana po ay may natutuhan kayo. Maraming salamat po. Don't forget to comment, follow, and share. Maraming salamat po.